July 15, lumabas na ang resulta. What's up mga kapatid? Welcome back. So, yes, isi-share ko ngayon sa inyo kung paano namin na-activate ang in-stream ads sa aming Facebook page. So, after namin na ma-meet ang 5K or 5,000 followers at 60,000 minutes watch time, naka-receive ako ng notification kay Meta to set up na nga ang in-stream ads. So ito ang performance ng page namin that time nang ma-receive ko ang notification na yon. So balik tayo, click lang natin yan. So sabi dito, you can now start earning money with in-stream ads, earn revenue more easily, decide when to earn money, include ads without overwhelming viewers. So click to get started, no? So dyan, select your business info. Siyempre bago mo makuha ang in-stream ads, mauuna ang stars. Kaya during this time, nakapag-setup ka na ng payout method mo. Paano masabi? So, kung wala ka pa niyan, I'll just create a new, another video for that, no? Yung nag-setup tayo ng stars. So, kung saan lalabas yan, kung nakapag-setup ka na dati ng payment method, click mo lang yan at next. So, choose how you'd like to get paid. Click mo lang ang bank account na na-setup mo noon or pwede ka din maglagay ng bago. Now, in my case, yung existing na yung ginamit ko. So, click link payout method. Katapos nyan, i-review na ni Meta ang in-stream ads application mo. No? So, nang nangyari to, July 1, nang nag-setup ako nito. So, by July 15, so 2 weeks kasi yung aantay natin dyan until ma-review na ni Meta. July 15, lumabas na ang resulta. So, at ito na nga ang dumating sa aking email, no? Yan. Unfortunately, your page doesn't meet all the partner monetization policies for in-stream ads. So, chinek ko ang reason kung bakit hindi siya na-approve. Kasi yung status ng page namin dati mas no monetization violation, no? Kasi nangyayari lang na hindi na-approve. Normally, pag may mga violation, may mga red flags. Kaya chinek ko muna kung ano nangyari. Kasi bago ako mag-setup, actually make sure na lahat is compliant, no? So, lahat ng videos na naka-upload, naka-green naman yung $sign. Which means wala talagang violation. So, chinek ko kung bakit. Pero sabi lang ni Meta, you can just reapply on July 28, no? So, another 2 weeks na naman yung antayin natin para maka-reapply. So, di ko na screenshot yun, no? Sorry po. So, July 24, basta na lang nag-email si Meta na approve na ang page namin for subscription, no? Hindi naman yun yung inaantay natin. So, that is for another video na lang kung paano kami nag-setup ng subscription. So, ibig sabihin lang nun, wala talagang violation ng page namin, no? Kasi wala naman akong dinilit na videos or binago sa page nung nag-reapply ako. May toyo lang siguro talaga yung AI na nag-review ng application. So, based kasi doon sa ibang videos na napanood ko, AI talaga yata yung unang nagre-review. Kasi sa dami pa naman na nag-a-apply, I don't think na tao yung mga mag-review ng mga application. Hindi ko mga robot talaga. So, nagantay ako patiently hanggang July 28 at nag-reapply ako ng in-stream ads. At by July 4, tada! So, di na umabot ng 2 weeks. Kasi yung mga mag-review na the second time is siguro mga tao na talaga yun.
Kaya chine-check nila yung mga requirements. Kung na-meet mo naman, hindi naman nila ipagdadamot. So, salamat sa inyong lahat, sa lahat ng suporta at mga nanood ng aming mga previous videos. So, kaya kung sakaling hindi kayo na-approve sa first application nyo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa, huwag kayo madedemotivate. Upload lang ng upload ng original videos na gawa mo at nagko-comply sa monetization policies ni Meta. So, tip lang dun sa mga hindi pa nakakaalam, no? Make sure po na hindi copyrighted ang mga music na nilalagay natin sa ating mga reels, sa ating mga short, long form videos, no? Dito kayo mag-download ng music, na mga music na ilalagay nyo sa inyong mga videos, no? So, punta lang kayo sa browser nyo, type business.facebook.com/sound/collection. So, maraming magagandang music dyan na pwede kayong pagpilian, or background music na pwede kayong pagpilian. Another tip, original content lang palagi yung i-upload nyo, no? Meaning, ikaw mismo yung gumawa, ikaw yung nag-edit, ikaw yung nag-isip. So, pwede naman may mga clips from other content creators videos. Just try to make each clip short, no? Para pagandahin yun at to make it more meaningful, no? So, kung ano yung eligibility requirements para sa in-stream ads, punta lang kayo sa inyong professional dashboard. Scroll all the way down. Click Meta Business Help Center. Click how to check your monetization eligibility on a Facebook page or profile. Learn more about page monetization eligibility. Click check your page in-stream ads eligibility. So as of August 15, ayun, same pa rin naman. Same pa rin. You must remain compliant with Facebook partner monetization policies. So you must be 18 years old. You must live in a country that's eligible for in-stream ads. Good thing kasama pa rin dito yung Pilipinas. So at the same pa rin ang requirements for video on demand, 5,000 followers. So hindi naman mahirap yan. Marami naman paraan dyan para makuha nyo yung 5,000 followers na. Nadinig ko na yata yan. So mag-message lang kayo at I'll try to help you out. So 60,000 minutes views in the last 60 days. At page at least 5 active videos, no? Nakapag-upload na kayo ng more than 5 videos. So kaya sabi ko nga, upload lang ng upload, no? Mga reels, yan, makakadagdag din yan. Nakakadagdag din siya sa watch minutes. So madalas na tanong dito, what if hindi mo makuha ang 60,000 minutes in the last 60 days? Mawawala ba lahat ng views, no? At the 61st day? So ang sagot dyan is hindi. Isang malaking hindi. So, yun lang yung sagot ko doon. At kung bakit, that's for another video. Make sure make sure to follow us here in Facebook. At kung sa YouTube mo napanood to, please like and subscribe para sa mga susunod pa nating vlogs at video tutorials. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day.